Nawala nga ho si Oranggi nung Sabado de Gloria sa Pulong Malaki mga mare at pare dahil natakot nga ho siya sa paputok. Tapos ay sinimula na nga rin ho namin gawin ang aming treehouse doon sa Pulong Malaki at grabe nga ho si Oranggi hindi nga ho umaalis dito sa tabi ni Buyok. Hindi ko nga ho nasabi sa inyo na nawala ang aming alagang aso na si Oranggi mga mare at pare nung Sabado de Gloria nung sinama nga ho namin siya. Natakot kasi siya sa paputok mga mare at pare kaya naman nung pauwi na nga kami hinahanap nga namin siya ni Buyok ay hindi na nga ho namin siya makita at doon nga siya natulog ng isang gabi. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla at ngayong araw nga pala ay maaga kaming kikilos ni Buyok dahil papalaot nga kami at hahanapin nga namin yung alaga naming aso. Pero bago nga kami pumalaot ay kumain nga muna kami ni Buyok dyan tapos ay binunso nga muna ni Buyok ang aming baby. Yes mga mare, may baby na nga po kami at siya nga po ang aming baby Malik Storm at iniiwan nga ho namin siya sa aking in-laws. Pagkatapos naman namin kumain at makapag-ready eto't bumaba na nga rin kami ni Buyok at kasamahan nga namin itong si Blacky. Nakita nga namin ni Buyok na kulay green na ang tubig at magandang senyales nga ito para sa mga mangingisda na katulad namin. Lalaki na po kasi ang mga isda mga mare at pare dahil marami na nga silang pagkain kaso nga lang ebang labo pa nga po ng tubig. Ilang araw na nga po kaming hindi nakakapag-angat ng takip ng cage at sabi nga ni Buyok sa akin baka bukas ay angatin na nga raw niya at isasama nga daw niya ulit ako. Malayo pa nga po kami sa pulo mga mare itinatawag na nga namin itong si Oranggi kaso nga lang ay wala nga hong sumasagot at wala nga hong nagpapakita. Kinakabahan na nga ako dahil baka may kumuha na nga kay Oranggi at baka hindi na nga namin siya makita. Medyo matagal-tagal na nga naming tinatawag si Oranggi kaso nga lang wala nga Orangging nagpapakita sa amin pero patuloy pa nga rin kami sa pag-ikot dito sa Pulong Malaki ni Buyok. Tinanong nga rin namin yung mga namimiwas dito sa pulo kung nakita ba nila si Oranggi mga marit. Ang sagot nga nila sa amin nakita nga raw nila kagabi at umaalulong pa. Nung marinig ko nga yun awang-awa talaga ako kay Oranggi mga mare at sana nga makita na namin siya ngayon. Maya-maya pa'y sumisigaw na nga ho ang aking Buyok at sabi nga niya hinahabol na nga daw kami ni Oranggi. Yeah! Ayun si Oranggi! Dali! Dito sa may itong nasa dulo. Guys, ayun si Oranggi nagpakita na. Naku, kawawa naman. Apurahan napakabilis tumakbo guys. Naku, kawawa naman si Oranggi. Naiwan. Naku, kawawa naman guys ayun si Oranggi nagpakita na sa amin. Kawawa naman. Ano, naiwan ka ba? Lalangoy. Lalangoy pa italong hindi makakaano. Halika dali. Guys, takot na takot maiwan. Kawawa naman, parang tao rin Mana nga ho siyang kukunin ni Buyok kaso nga lang sa tuwing gaganyanin nga siya ni Buyok kapag lumalangoy siya lumalayo nga siya mga marit hindi nga namin alam dahilan. Kaya naman inilapit na nga lang ni Buyok itong bangka namin doon sa may batuhan para madali nga ho siyang makaakyat. Ang nangyari po kasi dyan mga mare ay may narinig ho siyang nagpapaputok doon sa Pulong Malaki kaya naman pagkababa nga namin umalis nga siya at hindi na nga ho siya nagpakita. Takot na takot ho kasi yan sa paputok kaya siguro nagtago nga doon sa banglayo. Napaka-sweet nga ho ni Oranggi sa kanyang anak na si Blacky at tingnan nyo naman at may pakiskis pang nalalaman. Diyos ko, day! Sobra nga nilang namiss ang isa't isa lalo na nga itong si Blacky mga mare dahil sanay nga siya na palagi nga niyang kasama itong kanyang nanay na si Oranggi. Binigyan ko na nga agad ng makakain itong si Oranggi dahil sigurado kagabi pa nga yan gutom na gutom. Sabay nga sila ni Blacky kumain at naubos nga nilang magnanay yung binigay kong dog food sa kanila. Nang makita nga namin si Oranggi mga mare, dumiretso na nga agad kami doon sa aming Skylab dahil ibababa nga ni Buyok yung lambat dahil nung nakaraan nga nung pumalaot nga kami itinaas nga ho niya ito. Sobrang libag po kasi ng lambat ng aming Skylab kaya naman itinaas nga niya at ngayon nga ibababa naman niya mga mare para nga daw makahuli na. Ngayong araw nga din ay tutuloy na namin ang paggagawa ng treehouse doon sa Pulong Malaki mga mare at grabe ka-excited nga nitong si Oranggi. Siya nga ho yung palaging excited sa tuwing papalaot nga kami at pupunta nga kami dito sa Pulong Malaki at gagawa nga ho ng treehouse. Pagkarating naman namin doon mga mare hindi nga ho agad gumawa si Buyok at nagpahinga nga muna siya dahil sabi nga
nga niya, bang sarap nga daw ng hangin at inaantok-antok pa nga daw siya. Napagkakalibag nga ho ng paligid, kaya naman eto't nagwalis na nga rin ho ako at mabuti na lang talaga at nadala nga namin itong aming walis tingting. Palagi talaga namin itong daladala ni Buyok dahil bang hilig ko nga hong magwalis-walis kapag ka nakikita ko nga hong malibag ang paligid. Lalo na nga dito sa pulo mga marit, ilang araw ka nga lang hindi nagwalis ay talaga namang punong-puno na nga ng mga dahon. Shoutout nga rin pala dito sa mga anglers na nag-overnight dito sa pulo mga marit. Ngayong umaga nga lang sila uuwi. Ayan, mga nag-overnight ang mga anglers. Shoutout po sa lahat ng anglers dun sa Los Baños, Bay Anglers Club, Santo Domingo, Mahay Anglers. Welcome to the Talim Island. Shout out. Nakakatuwa nga itong si Oranggi mga mare at pare at tingnan nyo naman at parang ayaw nga ho niyang umalis sa tabi ni Buyok. Pagkatapos ko namang magwalis ay naglagay nga lang ho ako ng mga sako dito sa may puno para in case nga ho kung may magpiknit nga ho dito sa may kubo may lalagyan nga ho sila ng mga basura. Nang makaalis nga ho yung mga anglers ay sinimulan na nga rin ho ng aking Buyok ang paggagawa nitong second floor ng aming treehouse. Nilalagyan na nga ho niya ng mga kawayan na pagpapakuan nga ho ng sahig itong second floor mga mare. Medyo mabagal nga lang ho ang update namin dito sa aming treehouse mga mare dahil isinisingit nga lang ho namin ito sa aming pang-araw-araw na gawain. Si Buyok nga lang din ang gumagawa nito mga mare para kahit ano't ano man nga ang mangyari at abutin man ito ng tubig ay okay nga lang kahit ito ay masira. Hindi naman po kasi talagang karpentero ang aking Buyok kaya wag nyo sanang asahan na maganda ang kalalabasan nitong kanyang treehouse. Pero sigurado naman ako mga mare at pare na matibay nga ho yung gawa niya dahil nakakabit nga ho yan sa puno. Matibay naman po ang puno ng sampalok kaya sigurado kahit bumagyo ay hindi ho yan magkakatanggalan. At dahil tanghali na nga rin ho kami nagsimula ng paggagawa ng treehouse kaya naman ayan lang yung nagawa niya, yung mga pamakuan nga lang ho ng sahig sa second floor. Yun lang naman mga mare for today's video. See you on my next vlog but don't forget to like and share this video. Bye!